Pagkatapos, kung matanggap ang aking promotion, nagmadali akong umuwi para sorpresahin ang aking asawa. Ngunit ang anak ng isang manghuhula sa pasukan ng bahay ay bumulong sa akin. Naghihintay, doon ang kapahamakan para sa iyo. Nagpasya akong huwag, ipagsapalaran at nagtago sa likod ng kanto. Ang nakita ko noon ay nagpatindig ng balahibo ko. Maligayang pagdating sa channel ng kwento ni Clara. Bago tayo magsimula, mangyaring sumulat sa mga komento kung saan kayo nanonood sa amin. Lubos kaming interesado doon. Umaasa kami na lubos kayong masisiyahang makinig sa kapanapanabik na kwentong ito. Nakatayo si Sabine Berger sa bintana ng kanyang opisina at tumingin sa kulay abong langit ng Nobyembre, hindi makapaniwala sa kanyang kapalaran. 7 mahabang taon, siyang araw-araw na pumapasok sa opisina na ito sa labas ng bayan. Sinuri ang walang katapusang mga delivery slip, inihambing ang mga invoice at umupo sa mga ulat hanggang gabi. At ngayon, sa wakas, tinawag siya ng manager at ibinigay sa kanya ang isang balita na halos hindi niya pinangarap. "Ginang Berger," sabi ni Dr. Arndt, isang matipuno, may uban, na lalaki na may mabubuting mata. "Nagpasya kaming italaga ka bilang punong accountant. Karapat-dapat ka rito. Ang iyong trabaho ay palaging walang kamali-mali." Naramdaman ni Sabine kung paano kumilos ang lahat sa loob niya dahil sa galak. Punong accountant. Iyon ay isang ganap na bagong antas, ibang sahod, ibang mga posibilidad. Sa wakas, maiipadala niya si Nele sa kursong Ingles na lubos na pinapangarap ng kanyang anak. Makakapag-ipon siya para sa isang tunay na bakasyon, hindi lamang para sa hardin ng mga magulang, kundi sa isang lugar, sa tabi ng dagat. Siguro makakabili pa siya ng sariling kotse, isang lumang modelo nga, ngunit sa kanya. "Maraming salamat, Dr. Arndt," nasambit niya, na sinisikap magsalita ng mahinahon, kahit na ang kanyang mga kamay ay palihim na nanginginig. "Susubukan kong patunayan ang iyong tiwala." "Nagawa mo na iyan," ngiti ng direktor. "Umuwi ka na, magpahinga ka. Simula Lunes, sasakupin mo ang iyong mga bagong tungkulin. Sa pagitan, ang pagtaas ng sahod ay 1,200 euro gross kada buwan. Bukod pa rito, mas mataas na ngayon ang quarterly bonus. Sa tingin ko, hindi mo pagsisisihan. 1,200 euro. Mabilis. Na nagkalkula si Sabine sa kanyang isip. Malaking pagtalon iyon. Diyos ko, gaano nakatagal mula nang huli niyang naramdaman ang ginhawa na ito. Sa mga nakaraang taon, nabubuhay sila sa hirap. Ang sahod ay napupunta sa renta, sa pagkain, at sa damit para kay Nele. Si Volker, bilang isang dispatcher sa pamamahala ng materyal ng parehong kumpanya, ay hindi rin kumikita ng malaki. Para sa dalawa, sapat lang ito para sa pangangailangan. Ngayon, magbabago ang lahat. Maligayang bati ulit ng direktor. At inabot ang kanyang kamay. Kinamayan siya ni Sabine at naramdaman niyang namumula ang kanyang pisngi. Umalis siya sa opisina, isinara ang pinto sa likod niya at saka lang huminga ng malalim. Ang pasilyo ay walang tao. Sa malayong, dulo lang may isang tagalinis na nagpupunas ng sahig. Sumandal si Sabine sa dingding, ipinikit ang kanyang mga mata at pinayagan ang kanyang sarili na ngumiti. Ito na. Ito ang layunin kung para saan siya nagtrabaho ng husto. Ang gantimpala para sa lahat ng overtimes, para sa mga gabing walang tulog bago ang taunang pagtatapos ng pananalapi, para sa hindi siya kailanman nagkasakit at hindi kailanman nahuli. "Sabine, totoo ba yan?" Narinig ang isang boses mula sa gilid. Binuksan niya ang kanyang mga mata. Lumapit sa kanya si Ginang Sommer mula sa Departamento ng Human Resources, isang mataba, mabait na babae na nasa 50s kung saan minsan siyang umiinom ng tsaa sa tanghalian. "Totoo," tango ni Sabine. "Ako ay na-promote." Ngumiti at niyakap siya ni Ginang Sommer. "Sobrang natutuwa ako para sa iyo. Karapat-dapat ka rito. Sa totoo lang, gaano ka pa katagal magtatrabaho para sa maliit na sahod? Ngayon, nagsisimula na ang buhay." "Sana nga," sabi ni Sabine at dahan-dahang kumawala sa yakap. Ang gayong pagpapakita ng damdamin ay palaging medyo hindi komportable para sa kanya sa trabaho. "Alam na ba ni Schaefer?" Mahinang tanong ni Ginang Sommer at maingat na lumingon.
Si Ulrich Schaefer, ang pinuno ng Departamento ng Pananalapi, ang kanyang direktang supervisor sa loob ng huling 7 taon. Siya ay isang mahigpit, mapaghanap na lalaki na nasa huling bahagi ng 40s, bihirang pumuri, ngunit kayang sawayin ang isang tao sa harap ng buong koponan dahil sa pinakamaliit na pagkakamali. Medyo kinatatakutan siya ni Sabine kahit na iginagalang niya. Ito, walang duda na naiintindihan niya ang kanyang trabaho. Hindi ko alam, pag-amin ni Sabine. Direkta akong tinawag ng manager. Malamang na naipaalam na kay Mr. Schaefer. Aba, tingnan natin kung paano siya magre-react, bulong ni Ginang Sommer. Palagi kanyang itinuturing na pinakamahusay niyang manggagawa. Ngayon, kasamahan ka na niya, halos kapantay niya. Nagkibit-balikat si Sabine, ayaw niyang isipin ang mga intriga sa opisina. Gusto lang niyang tamasahin ang sandali, umuwi at ibahagi ang kagalakan sa kanyang pamilya. Nagpaalam siya kay Ginang Sommer, pumasok sa kanyang opisina at mabilis na inimpake ang kanyang mga gamit. Naiwan sa mesa ang mga hindi, natapos na ulat, ngunit ngayon nagpasya siyang huwag nang manatili ng ni isang minuto. Biyernes naman, dapat bigyan din ng sarili ng pahinga. Isinuot ni Sabine ang kanyang jacket, kinuha ang kanyang bag at umalis sa gusali ng opisina. Sa pasilyo, nakasalubong niya si Schaefer. Kadarating lang nito mula sa kanyang silid, may hawak na folder. Ginang Burger, tango niya ng walang damdamin. Maligayang bati sa iyong pagtatalaga. Maraming salamat, Ginong Schaefer, sagot niya at sinikap na huwag ipakita ang kanyang pagkabahala. Umaasa ako na kaya mo ang tungkulin, tiningnan siya nito ng masuri. Ang pagiging punong accountant ay nangangahulugang malaking responsibilidad. Ang mga pagkakamali doon ay hindi mapapatawad. Naiintindihan ko, sabi ni Sabine at pinanatili ang kanyang titig. Kung gayon, tumango si Schaefer at nagpatuloy sa pasilyo. Magandang gabi pa. Sinundan siya ng tingin ni Sabine. May kakaiba sa tono ng boses nito. Hindi direktang masama, ngunit may kakaibang distansya. Ngunit siguro ay iniisip lang niya iyon. Lumabas siya at huminga ng malalim. Sinalubong siya ng gabing Nobyembre ng mamasa-masang hangin at ambon. Ang langit ay natakpan ng makapal na kulay abong ulap at madilim na, kahit na pasado 6:00 pa lamang. Itinaas ni Sabine ang kanyang kwelyo ng jacket, hinawakan ng mahigpit ang kanyang bag at mabilis na lumakad patungo sa hintuan ng bus. Mga 20 minuto. Ang lakad pa uwi, ngunit ayaw niyang maghintay ng bus. Gusto niyang makauwi ng mas mabilis hanggat maaari upang ipahayag ang balita. Halos walang tao sa mga kalsada. Nagmamadaling umuwi ang mga tao at nagtago sa ilalim ng mga payong at hood. Mabilis na lumakad si Sabine, tumalon sa mga baha at iniisip kung paano niya sasabihin kay Volker ang balita. Sigurado siyang matutuwa ito, marahil ay yayakapin pa siya tulad noong bagong kasal pa sila. Si Volker ay medyo malayo nitong huli. Mas marami siyang oras na ginugol sa trabaho o sa computer. Umuuwi siya ng gabi, kumakain ng. Tahimik habang nakatitig sa kanyang cellphone at pagkatapos ay nawawala sa kanyang silid kung saan siya umuupo hanggang hating gabi. Ibinuntun niyon ni Sabine sa pagod. Ang trabaho niya bilang dispatcher ay hindi rin naman madali. Ngunit ang balitang ito ay siguradong magpapagaan ng kanyang loob. Marahil ay mag-grocery pa sila sa sinehan o sa isang restaurant sa katapusan ng linggo. Matagal na silang hindi lumabas na silang dalawa. Habang naglalakad, nagpaplano na siya. Kailangan ni Nele ng bagong winter. Boots. Lubha ng luma ang mga luma, punit ang swelas at ang bata ay nagreklamo tungkol sa basa niyang paa. Kailangan niyang tulungan ang kanyang ina sa mga gamot. Ang presyo ng dugo nito ay lumalabas at ang magandang tabletas ay mahal. Mahigit 150 euro ang bawat pakete. At para sa kanyang sarili, gusto niyang bumili ng disenteng Amerikana, hindi isang gamit na mula sa second hand, kundi isang bagong dekalidad na modelo. Kinakalkula niya ang mga numero, inihambing kung magkano ang matitira sa net at ngumiti. Magiging maayos ang lahat. Sa wakas nagkaroon ng katatagan. Lumiko si Sabine sa kanyang kalye.
Ang 5 palapag na mga gusali ng apartment ay nakahanay, kulay abo at gumagana na may kupas na mga balkonahe. Ang kanyang pasukan ng bahay ay nasa dulo, ang pangatlo sa linya. Isang typical na residential area sa labas ng bayan, isang palaruan na may lumang swings, isang kiosk sa kanto, mga garahe sa likod ng mga bahay, tahimik, medyo monotonous, ngunit pamilyar. Dito siya nanirahan sa loob ng huling 10 taon simula nang pinakasalan niya si Volker at lumipat sa 2 silid na apartment nito sa 3 palapag. Sa pasukan, may ilang kababaihan na may stroller na may takip na rain cover. Ilang lalaki ang naninigarilyo sa ilalim ng bubong. Sandaling bumati si Sabine at nais dumaan. Humigit kumulang 10 metro pa siya mula sa pinto ng bahay nang biglang may isang maliit na figura na lumabas mula sa likod ng sulok ng bahay. Isang batang babae, marahil 10 taong gulang, nakasuot ng makulay na palda at isang knitted na sweater na may maitim, magulo na buhok at malalaking maitim na kayumanggi na mga mata. Hinawakan niya si Sabine sa manggas ng jacket na naging dahilan ng pag-atras nito sa gulat. Mabuting ginang, bulong ng bata at tumingin diretso sa kanyang mga mata. Huwag kang umuwi, huwag kang pumasok, naghihintay doon ang kapahamakan para sa iyo. Agad na inihila ni Sabine ang kanyang braso. Dito sa lugar na ito, madalas na lumalabas ang mga naglalakbay na tao, lalo na sa Taglagas. Nagbabasa sila ng kapalaran, humihingi ng limos o sumusubok magbenta ng maliliit na bagay. Karaniwan, nagpapatuloy lang si Sabine nang walang pakikipag-usap. Ngunit sa pagkakataong ito, may isang bagay sa boses ng bata sa kanya nang tingin ang nagpahinto sa kanya. Ano? Hirap na nasambit ni Sabine. Huwag kang pumunta, ulit ng bata at hinawakan ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay payat at malamig, ngunit ang hawak ay nakakagulat na mahigpit. Naririnig mo ba? May kapahamakan doon. Malaking kapahamakan. Maghintay ka lang ng kaunti. Pakiusap. Bitawan mo ako. Sinubukan ni Sabine na kumawala. Wala akong oras. Kailangan kong umuwi. Huwag kang magmadali. Umiling ang bata at kumislap sa kanyang mga mata ang takot o awa. Maghintay ka mabuting ginang, 5 minuto lang. Magpapasalamat ka sa akin mamaya. Gustong magsalita ulit ni Sabine, itulak ito sa gilid at magpatuloy. Ito ay sigurado, namang trick lang. Ngayon ay tatakutin niya ito, humingi ng pera at pagkatapos ay tatakbo ang bata at pagtatawanan ang bobong, mapaniwalain na babae. Ganoon naman lagi ang ginagawa nila. Tinatakot nila ang mga tao para makakuha ng pera, sa kanila para sa pagtanggal ng mga sumpa. Ngunit kakaiba, hindi gumalaw ang kanyang mga binti. May kung anong bagay sa loob niya ang kumilos at isang malamig na panginginig ang bumaba sa kanyang likod. Bakit mo sinasabi iyan? Mahina niyang tanong. Ano? Ang nangyari? Nakita ko na. Binitawan ng bata ang kanyang kamay at umatras ng isang hakbang. Nakikita ko minsan ang mga ganoong bagay. May masasamang tao doon. Gusto ka nilang saktan. Huwag kang pumasok ngayon. Maghintay ka. Nakatayo si Sabine doon at nakatitig sa kanya. Nag-aalangan kung ano ang gagawin. Absurdo ito. Isa lang itong bata na natuto manakot ng mga tao. Ngunit hindi ba minsan ay may mga kakaibang pagkakataon? Paano kung may nangyari nga doon? Marahil ay isang pagnanakaw. Baka mas maaga umuwi si Volker at nasorpresa ang isang tao. Kinuha niya ang kanyang cellphone, gustong tawagan ang kanyang asawa, ngunit nagbago ang isip niya. Kung wala talagang nangyari, magmumukha siyang tanga. Alam mo, mahal, sinabi sa akin ng isang bata sa pasukan ng bahay na huwag akong pumasok. Tatawa lang siya, sasabihin niyang mapamahiin siya at tanga. Nitong huli, madalas siyang tinatrato ng may pagmamataas na parang isa siyang inosenteng bata na kailangan mong pasensyosong ipaliwanag ang buhay. Sige na, bulong ni Sabine nang hindi niya naiintindihan kung bakit siya pumayag. Maghihintay, ako, ngunit hindi matagal. Tumango ang bata at mabilis na nawala sa likod ng sulok ng bahay na parang natunaw sa dilim. Nanatili si Sabine sa bangketa at naramdaman niyang labis siyang katawa-tawa. Tiningnan siya ng mga babae na may stroller ngunit walang sinabi. Tinapos ng mga lalaki sa ilalim ng bubong ang kanilang sigarilyo at nag-usap ng mahina.
Lumiko si Sabine sa likod ng sulok ng bahay, doon sa lugar kung saan nawala ang bata. Sumandal siya sa malamig na pader na ladrilyo at kinuha ang isang lukot na pakete ng sigarilyo mula sa kanyang bag. 3 taon na siyang tumigil sa paninigarilyo nang matutunan ni Nele sa paaralan ang tungkol sa panganib ng tabako at nagsimula ng isang kampanya laban sa paninigarilyo sa bahay. Ngunit palaging may dalang isang pakete si Sabine para sa mga emergency at ngayon ay automatikong hinawakan ito ng kanyang mga daliri. Sinindihan niya ang isa at huminga ng malalim. Sumakit ang usok sa kanyang lalamunan at kinailangan niyang umubo, ngunit medyo gumaan ang pakiramdam niya. Tiningnan ni Sabine ang relo. 6:30. Karaniwang umuuwi si Volker bandang 8:00, minsan mas gabi pa. Kaya hindi pa siya dapat nasa bahay. Si Nele ay nasa bahay ng kaibigan niyang si Mia. Nagtatrabaho sila sa isang proyekto sa paaralan para sa subject na agham. Dapat siyang bumalik bandang 9:00. Ibig sabihin, walang tao sa apartment. Kaya bakit siya naghihintay? Ano ang maaaring mangyari sa isang walang taong apartment? 5 minuto, desisyon ni Sabine. Mananatili ako ng 5 minuto at pagkatapos ay papasok na ako. Tama na ang kabaliwan na ito. Tinapos niya ang paninigarilyo, itinapon ang upo sa isang puddle at muling tumingin sa pasukan ng bahay. Tahimik ang lahat, walang senyales ng kapahamakan. Ang mga babae na may stroller ay umalis na, pati na rin ang mga lalaki. May ilaw na sa mga bintana ng mga apartment, may nagluluto ng hapunan, may iba namang nanonood ng TV. Isang ordinaryong gabi ng araw ng trabaho. Mula sa isang bintana sa ground floor, narinig ang ingay ng isang talk show kung saan nag-aaway ang mga tao ng malakas. Kinuha ni Sabine ang kanyang cellphone at binuksan ang chat kay Nele. Ang huling mensahe ay mula sa tanghali. Mama, nasa bahay ako ni Mia. Darating ako ng 9:00. Huwag tumawag, nagpa-practice kami. Nagpa-practice? Ano ba iyon? Hindi, tinukoy ni Nele, ngunit hindi na nagtanong si Sabine. Naging mas malaya na ang kanyang anak, kamakailan at ikinatuwa iyon ni Sabine. Gusto niyang mag-text kay Volker at tanungin kung kailan ito darating, ngunit hindi niya ginawa. Para saan pa? Nasa trabaho naman siya. Sasagot lang din ito ng 1 o 2 salita. Mas mabuti kung sorpresahin na lang niya ito sa bahay sa balita. Marahil ay magluluto pa siya ng masarap na pagkain. May manok pa sa refrigerator. Maaari niya itong i-bake sa oven kasama ng patatas. Gusto iyon ni Volker. Papalabas na sana si Sabine sa likod ng kanto at pupunta sa pasukan nang bumukas ang pinto ng bahay. 3 tao ang lumabas. Agad silang nakilala ni Sabine kahit na nasa anino siya at hindi siya nakikita. Una ay si Volker, ang kanyang asawa, matangkad, payat, nakasuot ng kulay abong jacket na binili niya para sa kaarawan nito 2 taon na ang nakakaraan. May sinabi ito, lumingon sa iba at ngumiti. Hindi pa nakikita ni Sabine na ganoon kasayang ngumiti si Volker sa mga nakaraang buwan. Malawak, malaya, na parang talagang masaya siya. Sa tabi niya ay isang batang babae, nasa kalagitnaan ng 20s, payat, nakasuot ng fashionable na pulang, jacket at masikip na maong na may mahabang, blonde na buhok na nakatali sa isang ponytail. Lumakad ito ng napakalapit kay Volker, halos hinawakan ang kanyang balikat at ngumiti rin. Hindi ito kilala ni Sabine, hindi pa niya nakita, at ang huling lumabas ay si Ulrich Schaefer, ang kanyang amo, ang parehong lalaki na nagbigay sa kanya ng tuyong pagbati para sa kanyang promotion, 1 oras na ang nakakaraan. Lumakad ito sa likod nila. Ang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang Amerikana, seryoso ang mukha. Nanigas si Sabine at idinikit ang kanyang likod sa dingding. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas na akala niya ay naririnig ito sa buong kalye. Ano ang ginagawa ng 3? Bakit lumabas si Volker sa kanilang pasukan ng bahay ng 6:30 kung dapat ay hanggang 8:00 pa siya sa trabaho? At sino ang babaeng ito? Tumigil sila sa hagdanan at narinig ni Sabine ang kanilang mga boses.
Nagsalita si Schaefer ng malinaw at seryoso na parang nasa isang pulong. Kung gayon sa Lunes, ipapatawag ko si Sabine sa akin at ibibigay sa kanya ang mga dokumento. Sasabihin ko na may mga nawawalang halaga at mga pekeng dokumento sa mga ulat. Inihanda ko na ang lahat. Handa na ang mga papeles. Natural, itatanggi niya ito, ngunit ang mga ebidensya ay napakatibay. At kung hindi siya maniniwala, iyon ang boses ni Volker. Si Sabine ay masusi. Maaari siyang magsimulang suriin iyon. Wala siyang oras para dyan, sabi ni Schaefer. Agad kong ipagbibigay alam ang security service. Sasabihin ko na ito ay isang malaking paglabag at nalugi ang kumpanya. Bulag na nagtitiwala sa akin ang manager. Bago magtanghali, si Santi na siya nang walang abiso. Naramdaman ni Sabine na tila gumuho ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ano? Anong mga pekeng dokumento? Anong nawawalang halaga? Ni minsan ay hindi siya nagbawas ng kahit isang sentimo. 3 beses niyang sinuri ang bawat ulat. Inihambing ang bawat numero, baliw iyon. Ito ay isang pagkaunawa. At pagkatapos ay magiging bakante ang posisyon, patuloy ni Schaefer. Volker, 1 taon ka nang nagtatrabaho sa kumpanya. Irekomenda kita. Formal, sapat ang iyong kwalipikasyon. Walang tututol ang direktor kung irerekomenda kita. Sasabihin ko na napatunayan mong lubos kang maaasahan. At paano si Vanessa? Tanong ni Volker at tumango sa blonde sa tabi niya. Mananatili mo ng sekretarya ko si Vanessa, sagot ni Schaefer. Mamaya na lang natin titingnan. Ang mahalaga, maayos ang lahat. Ang blonde, Vanessa nga ang pangalan niya, ay tumawa ng mahina at hinawakan ang braso ni Volker. Volker, isipin mo, ikaw ang punong accountant at ako ay malapit sa iyo. Gusto natin iyan, di ba? Yumuko. Si Volker at hinalikan siya sa pisngi. Kaswal, pamilyar. Dinikit ni Sabine ang kanyang kamay sa bibig upang hindi sumigaw. Natural, mahal, sabi ni Volker. Magiging ganoon ang lahat tulad ng plano natin. At ano ang susunod? Tanong ni Vanessa at tumingin kay Schaefer. Sinabi mo na kailangan din nating magkaroon ng anak para siguraduhin. Kukunin natin ang bata, tango ni Schaefer. Pagkatapos ng pagpapaalis, magsasampa si Volker ng diborsyo at hihingin ang solong kustodya para kay Nele. Si Sabine ay mawawala ng trabaho sa panahong iyon. Masisira ang kanyang reputasyon. Anumang korte ay sasang-ayon sa ama. Sasabihin na ang isang ina na walang trabaho at may criminal record ay hindi makakapagbigay ng pangangalaga sa bata. Perpekto. Yumakap si Vanessa kay Volker. Alam kong magtatagumpay ito. Sobrang kinakabahan ka lang. Hindi ako kinakabahan, bulong ni Volker. Kailangan lang gawin ng tama. Hindi bobo si Sabine. Maaari siyang maghinala. Wala siyang hihinalaan, sinindihan ni Schaefer ang isang sigarilyo. Nakatanggap lang siya ng promosyon. Naniniwala siyang maayos ang lahat. Hindi niya nga alam na pinilit. Kung ipasa ang kanyang pagtatalaga sa direktor upang mas masakit ang kanyang pagbagsak pagkatapos. Kapag ang isang tao ay nasa tuktok, mas masakit ang pagbagsak. Nakatayo si Sabine na parang bato. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto na halos mahulog ang kanyang cellphone mula sa kanyang mga daliri. Hindi ito totoo. Isa itong bangungot. Ang kanyang asawa, ang kanyang amo. Nagplano sila upang sirain ang kanyang buhay, agawin ang kanyang anak at iwanan siyang walang pera. At lahat ito para saan? Para sa isang posisyon, para sa Vanessa na ito. Ano ang schedule? Tanong ni Volker at kinuha ang kanyang sariling sigarilyo. Sa Lunes ang pagpapaalis, sagot ni Schaefer. Sa Martes, isasampa mo ang diborsyo. 1 linggo pagkatapos, itatalaga ka namin bilang punong accountant. Ang kaso sa korte tungkol sa bata ay tatagal ng 2 buwan, ngunit ayos lang iyon. Ang mahalaga, hindi makahanap ng bagong trabaho si Sabine sa panahong iyon. Nakipag-usap na ako sa mga kasamahan sa aming industriya. Walang magbibigay sa kanya ng reference. Sa lahat ng dako, sasabihin na siya ay tinanggal dahil sa pagnanakaw. Sino ang magtatrabaho sa ganoong accountant? Ulrich, ikaw ay henyo. Tiningnan ni Vanessa si Schaefer ng may paghanga. Hindi ko naisip ang ganyang plano. Karanasan bata, purong karanasan, ngiti nito.
20 taon na ako sa kumpanyang ito. Alam ko kung paano gumagana ang mga bagay-bagay. Na-warn ko na ang mga tamang tao. Ang security department ay nasa panig ko, pati na rin ang mga abogado, matanda na, ang direktor, wala siyang ganang makialam sa mga detalye, maniniwala siya sa bawat salita ko. Huminga si Volker at ibinuga ang usok. At paano ang kanyang ina? Si Gisela baka makialam siya? Ipagtanggol si Sabine. Ang matandang babae, singal ni Schaefer. Retirado siya na may mataas na presyo ng dugo. Ano ang magagawa niya? Ang mahalaga lang ay huwag agad tumakbo si Sabine sa isang abogado, ngunit hindi niya iyon gagawin. Mananatili siyang shock, pagkatapos ay susubukan niyang maghanap ng trabaho at bago. Niya malaman kung ano ang nangyayari, huli na ang lahat, sana. Ibinagsak ni Volker ang upo sa aspalto at pinatungan ng paa. Sawa na ako sa buhay na ito, Sabine. Ang kanyang walang katapusang pagrereklamo tungkol sa pera. Ang kanyang ina na tumatawag tuwing linggo at nanghihingi ng kung ano-ano. Gusto ko nang mamuhay ng normal kasama si Vanessa bilang magkapantay. Hinalikan siya ni Vanessa sa labi at naramdaman ni Sabine na parang umikot ang lahat sa loob niya. Dumaloy ang hilo sa kanya, kumapit siya sa pader upang hindi matumba. Volker, magiging napakasaya natin, bulong ni Vanessa. Ikaw, ako at si Nele, mamahalin ko siya na parang sarili kong anak. Ipinapangako ko iyan. Si Nele ay isang mabuting bata, tango ni Volker. Matalino siya. Hindi niya ako gusto tulad ng kanyang ina. Si Sabine ay nitong huli ay nakatuon na lamang sa kanyang trabaho. Kapag umuwi siya pagkatapos ng araw na ito, hindi man lang niya itatanong kung paano ang araw ko. Naging malamig siya. Kinagat ni Sabine ang kanyang, labi hanggang sa malasahan niya ang dugo. Malamig, siya ay malamig. Ginagawa niya ang almusal para dito tuwing umaga, nililinis ang apartment, nilalabhan ang damit nito, pinapalaki ang anak nito. Nagtatrabaho siya ng 2 trabaho ng sabay-sabay upang mabayaran ang mga bill at tinatawag pa siya nitong malamig. Tama na, kailangan ko nang umalis. Tiningnan ni Schaefer ang relo. Mag-uusap tayo sa telepono sa Lunes ng umaga. Si Volker ay darating ng 20 minuto ng mas maaga sa trabaho. Lumapit ka sa opisina ko. Ibibigay ko sa iyo ang huling mga tagubilin, Vanessa. Bukas ang mga mata mo. Kung may mapansin si Sabine, agad mong iulat sa akin. Sige, Ginoong Schaefer, tango ni Vanessa. At tandaan, mahigpit, na tiningnan ni Schaefer ang dalawa. Walang pagkakamali. Kumilos kayo ng natural. Volker. Sa bahay mananatiling pareho ang lahat. Walang away, walang pahiwatig. Huwag hayaang may malaman si Sabine hanggang Lunes. Naiintindihan? Naiintindihan. Tumango si Volker. Kilala ko siya. Nasa 7 langit siya ngayon dahil sa promotion. Siya ay halos hindi, na ako bibigyan ng sulyap. Nag-usap pa sila sandali tungkol sa mga detalye na hindi na narinig ni Sabine. Umalingaw-ngaw sa kanyang mga tenga, dumilim sa kanyang paningin. Idinikit niya ang kanyang noo sa malamig na pader at ipinikit ang kanyang mga mata. Nahihirapan siyang huminga. Ang kanyang Volker, ang ama ni Nele, ang lalaking nakasama niya sa loob ng 10 taon. Gusto nitong agawin ang kanyang anak. Nang muli niyang buksan ang kanyang mga mata, naghiwalay ang grupo. Sumakay si Schaefer sa kanyang kotse, isang itim na limousine na madalas nakikita ni Sabine sa parking lot ng kumpanya. Lumakad si Volker at Vanessa sa kabilang direksyon patungo sa hintuan ng bus. Magkahawak kamay sila, nagtawanan, at nagdaldalan si Vanessa. Ngumiti si Volker. Nakatayo si Sabine sa likod ng kanto at pinapanood sila. Sa loob niya, may kung anong kakilakilabot na kumukulo. Isang halo ng sakit, galit at pagkabigo. Gusto niyang tumakbo palabas, sumigaw, dukutin ang mga mata ni Volker, tanungin siya, "Paano mo nagawa yan? Paano ka naglakas loob?" Ngunit hindi siya kumilos. Pinanood lang niya silang umalis, ang pag-alis ng kotse ni Schaefer at ang pagliko ni na Volker at Vanessa sa kanto. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ayaw sumunod ng kanyang mga daliri, ngunit nagawa niya. Binuksan niya ang voice recorder, pinindot ang record at naghintay. Pagkatapos ng 10 minuto, bumalik sila. Narinig na ni Sabine ang kanilang mga boses mula sa malayo.
Nakatayo ulit sila sa pasukan ng bahay at muling nag-usap. Sa pagkakataong ito, mahina, ngunit lumapit si Sabine at nagtago sa likod ng mga kotse na nakaparada sa gilid ng kalsada. Mahigpit niyang hawak ang cellphone, nakatutok ang mikropono sa direksyon ng pasukan. Tapos na ang mga dokumento, sabi ni Volker. Nasa abogado ako ngayon. Inihanda niya na ang lahat. Sa sandaling maalis, si Sabine isasampa ko ang diborsyo. Dahilan, hindi na maaayos na pagkakaiba at ang kanyang kalagayan sa pag-iisip. Sasabihin ko na siya ay nasa dulo ng kanyang nerbiyos at ibinubunton ito sa bata. At hindi ba magkakamali si Nele? Tanong ni Vanessa. Paano kung sabihin niya sa kanyang ina na masama ka? Ano ba? Hindi naman ako masama sa kanya, sagot ni Volker. Mahal ako ni Nele. Nag-aaral ako kasama niya, sinusuri ang mga takdang aralin, nanonood kami ng pelikula. Wala. Namang oras si Sabine para sa kanya. Nasa trabaho lang siya. Sasabihin ko rin iyan sa korte. Ang ina ay interesado lang sa kanyang karera. Walang pakialam sa bata. At pagkatapos ng pagpapaalis, wala na rin siyang pag-asa. Nagatubili sandali si Vanessa. Sinabi ni Ulrich na magtatagumpay. Ito, ngunit pinagplanuhan ni Schaefer ang lahat, sabi ni Volker nang may tiwala. 20 taon na siya sa kumpanya. May koneksyon siya sa lahat ng dako. Siya pa nga ang ninong ng apo ng manager. Halos magkaibigan sila. Ang sinabi ni Ulrich, iyon ang gagawin. At paano kung mismong si Sabine ang makahanap ng nawawalang halaga at mapansin na may ipinipilit sa kanya? Hindi niya iyon makikita, tawa ni Volker. Hindi pa niya nakikita ang mga papeles na inihanda ni Schaefer. Ibibigay niya lamang iyon sa Lunes at mayroong mga numerong ganoon, mga peking pirma. Hindi niya iyon kailanman mapapasinungalingan sa buhay. Aabuti ng buwan ang pagsusuri at sa panahong iyon, tapos na ang lahat. Siya ay si Sante, mayroon akong posisyon, tapos na ang kustodya. Punkt. Huminga si Vanessa nang may ginhawa. Sabihin mo nga, paano mo natiis siyang? Napakaraming taon, napakakulay abo niya, napaka-boring. Nagkibit balikat si Volker. Bata ka at nagmamahal. Noon, iba siya, masaya, maganda. Ngunit pagkatapos ay dumating si Nele. Naging mas mataba siya, puro pambahay na lang ang suot. Laging pagod, laging hindi masaya. Sawa na ako, gusto kong mabuhay. Naiintindihan mo ba? Hindi lang magtitiis sa butas na ito, kundi mamuhay. Maglakbay sa mga magagarang restaurant sa dagat. Maglalakbay tayo, pangako ni Vanessa. Sa sandaling makuha mo ang posisyon at hiwalay ka na, aalis tayo sa Turkey o sa Egypt kung saan mo gusto. Niyakap siya ni Volker. Ang mahalaga, maayos ang lahat. Nanatili pa sila doon ng ilang sandali, naghalikan at nagbulungan. Narinig lahat ni Sabine at nai-record. Bawat salita, bawat kasuklam-suklam na detalye ng kanilang plano, ang mga peking dokumento, ang huwad na pagnanakaw, ang kasunduan sa direktor, ang balak na agawin sa kanya si Nele. Nang sa wakas ay naghiwalay sila, lumakad si Vanessa patungo sa hintuan ng bus at pumasok. Si Volker sa bahay. Pinahinto ni Sabine ang recording at tiningnan ang display. 32 minuto. Lahat ay nai-record. Isinilid niya ang cellphone sa kanyang bag at ngayon lamang niya napansin na siya ay umiiyak. Dumaloy ang mga luha sa kanyang pisngi at pumatak sa kanyang jacket. Pinunasan niya ang mga ito, ngunit ayaw tumigil. Tama ang batang babae. Ang kapahamakan ay talagang naghihintay sa kanya sa bahay. Ngunit ngayon, alam na ni Sabine at alam niya kung ano ang gagawin. Hindi agad umakyat si Sabine. Nanatili pa siya ng 10 minuto sa pasukan at sinubukang kontrolin ang panginginig ng kanyang mga kamay at ayusin ang kanyang mga iniisip. Pagkatapos, lumingon siya at lumayo sa bahay. Mabilis, halos tumatakbo nang walang patutunguhan. Ang mahalaga ay makalayo doon. Ayaw niyang makita ang pasukang iyon kung saan lumabas ang kanyang asawa kasama ang kanyang kabit. Ayaw niyang isipin na si Volker ay marahil ay nakaupo sa ikatlong, palapag sa sofa at nanonood ng TV na parang walang nangyari. Nakarating siya sa susunod na hintuan ng bus at umupo sa malamig na upuan na plastic. Kinuha niya ang kanyang cellphone at sandaling pinakinggan ang recording.
Malinaw ang mga boses, naiintindihan ang bawat salita. Iyon ang kanyang ebidensya, ang tanging mayroon. Siya. Dinial ni Sabine ang numero ng kanyang ina. Nagring, 1 beses, 2 beses. "Hello, Sabine!" Narinig ang pagod na boses ni Gisela. "Mama!" Lunok ni Sabine ang bukol sa kanyang lalamunan. "Maari ko bang dalhin si Nele sa iyo ngayong weekend?" "Oo naman, mahal ko. Ngunit ano ang nangyari? Kakaiba ang boses mo." "Ayos lang ang lahat, Mama. Kailangan ko lang ayusin ang isang bagay. Dadalhin ko siya sa iyo bukas ng umaga." "Sige, ayos na." Sa boses ng ina, may pag-aalala, ngunit hindi na ito enagtanong pa. "Hinihintay ko kayo." Ibinalik ni Sabine ang telepono at tiningnan ang relo. Malapit na mag-alas 8. Nasa Mia pa si Nele, nasa bahay si Volker. Kailangan niyang magtiis hanggang bukas ng umaga, magkunwari na walang nangyari, na parang walang nakita at walang narinig. Tumayo siya at dahan-dahang bumalik sa bahay. Sa daan, huminto siya sa supermarket at bumili ng manok, patatas at sour cream. Iihanda niya ang hapunan. Isang ordinaryong gabi, isang ordinaryong Biyernes. Nang pumasok siya sa apartment, nakaupo nga. Si Volker sa harap ng TV. Sandaling lumingon ito, tumango sa kanya at muling tumitig sa screen kung saan ipinapalabas ang isang action film. "Hi," sabi nito nang walang pakialam. "Saan ka galing?" "Namili." Pumasok si Sabine sa kusina at sinikap na huwag siyang tingnan. "Magluluto ako ng hapunan." "Sige," humikab si Volker. "Gutom ako." Tahimik na nagsimula si Sabine na ihanda ang manok. Automatikong gumalaw ang kanyang mga kamay. Hiwain, balatan, hugasan. Sa kanyang isip, isang tanong lamang ang umiikot. Paano niya nagawa? Paano siya nakaupo dito, nanonood ng TV, humihingi ng pagkain, habang alam niya na sa loob ng 3 araw ay sisirain niya ang kanyang buhay, na aagawin niya si Nele? Halos masugatan niya ang sarili ng kutsilyo nang lumapit ito mula sa likod at sumilip sa palayok. "May patatas?" tanong ni Volker. "Ayos yan, matagal na nating hindi ito kinain." Lumingon si Sabine sa lababo. "Bakit ka ang putla?" Sumingkit ang mga mata nito. "May sakit ka ba?" "Pagod lang," sagot niya nang hindi lumilingon. "Maraming ginagawa sa trabaho." "Naiintindihan." Bumalik si Volker sa sofa. "Mas maaga din. Akong umuwi ngayon, sumasakit ang ulo ko. Pinauwi ako ni Ginoong Schaefer ng mas maaga." Mahigpit na hinawakan ni Sabine ang kutsilyo na namuti ang kanyang mga buko. Nagsisinungaling siya. Nagsisinungaling siya sa kanyang mukha. Sumasakit ang ulo, umuwi ng mas maaga, at samantala, kalahating oras na ang nakakaraan ay niyakap niya ang kanyang kabit sa harap ng pinto at nagplano kung paano niya sisirain ang kanyang asawa. Ganun pala, nasambit niya. Pagkatapos ay huminga ng mahinahon. Naghanda siya ng pagkain ng tahimik, inilatag ang mesa at tinawag si Volker, kumain sila ng tahimik. Nakatitig siya sa kanyang cellphone, siya naman sa kanyang plato. Isang ordinaryong pamilya. Pagdating ng 9:00, umuwi si Nele, masaya, may magulong buhok at nakasabit ang bag sa balikat. "Mama, Papa, hello!" Ibinagsak niya ang kanyang sapatos sa pasilyo at tumakbo sa kusina. "Gumawa kami ng napakagandang proyekto tungkol sa kalawakan. Si Mia ang nagpinta ng mga planeta at ako ang sumulat ng teksto. Ipakikita namin bukas." "Ang galing!" niyakap ni Sabine ang kanyang anak ng mahigpit. Ang bata ay amoy shampoo ng bata at matatamis. "Aking matalinong mama, ano ba yan?" Kumawala ang bata at tumingin sa kanya ng may pagtataka. "May nangyari ba?" "Wala, ayos lang." Hinaplos ni Sabine ang ulo niya. "Miss lang kita. Sabihin mo nga, gusto mo bang pumunta kay Lola Gisela bukas sa weekend?" Natuwa si Nele. Oo, pinangako niya sa akin na magbe-bake kami ng cold passion." "Kung gayon, pupunta ka." Pilit na ngumiti si Sabine. "Iempake mo ang mga gamit mo bukas. Dadalhin kita doon." "At si Papa?" "Hindi, maraming gagawin si Papa." Mabilis na pinutol ni Sabine bago pa makapagsalita si Volker. "Kami lang ang pupunta." "Okay." Nagkibit balikat si Nele at tumakbo papunta sa kanyang silid. "Titingnan ko lang sandali ang isang bagay."
Sinundan siya ng tingin ni Sabine at naramdaman niyang kumirot ang kanyang puso. Si Nele, ang kanyang anak. Gusto nila itong agawin sa kanya, sabihin sa korte na masama ang ina, hindi karapat-dapat, mas angkop ang ama at pagkatapos ay ibigay ang bata kay Volker at sa Vanessa na iyon. Hindi, iyan mangyayari kailanman. Sa gabi, hindi natulog si Sabine. Nakahiga siya sa tabi ni Volker na nakaharap sa dingding at humihilik at nagpaplano. Ginawa niya ang bawat hakbang sa kanyang isip. Sa umaga, maaga siyang bumangon ng 6:00, ginising si Nele at tinulungan itong mag-empake. Natutulog pa si Volker nang umalis sila sa apartment. "Mama, hindi ba tayo magpapaalam kay Papa?" tanong ni Nele sa elevator. "Tulog pa siya. Hayaan na lang natin siya," sagot ni Sabine. "Tatawagan na lang natin siya mamaya." Sumakay sila ng taxi papunta sa ina. Si Gisela ay nakatira sa isang lumang lugar sa isang maliit na 2-bedroom apartment sa ikalawang palapag. Sinalubong sila nito sa pinto at niyakap ang kanyang apo. "Nele, pumunta ka na sa kusina. Naghanda ako ng kakao para sa iyo," sabi nito. "Kailangan nating mag-usap sandali ng mama mo." Nawala si Nele sa kusina at mahigpit na tiningnan ni Gisela ang kanyang anak. "Ano ang nangyayari, Sabine? Kahapon kakaiba na ang boses mo at ngayon mukha kang kahila-hilakbot. Sabihin mo sa akin." Isinara ni Sabine ang pinto ng silid at mahinang sinabi ang lahat upang hindi marinig ni Nele. Tungkol sa promotion, sa batang babae sa pasukan ng bahay, kina Volker at Vanessa, kay Schaefer at sa kanilang plano, sa recording sa cellphone. Nakinig si Gisela at lalong namutla ang kanyang mukha. Nang matapos si Sabine, nanahimik ang ina sa loob ng ilang segundo, pagkatapos ay dahan-dahan itong naupo sa isang upuan. "Diyos ko," bulong nito. "Volker, hindi ko akalaing kaya niyang gawin iyan. Palagi siyang mukhang tahimik, balanse. Ako rin hindi." Kinuha ni Sabine ang kanyang cellphone at ipinakita sa kanya ang recording. "Ngunit ito ang katotohanan, Mama. Gusto nilang agawin sa akin si Nele, sirain ako, ang mga walang hiya." Kinuyom ni Gisela ang kanyang mga kamao. "Ano ang gagawin mo ngayon?" "Hindi ko alam," pag-amin ni Sabine. "Kailangan ko ng abogado, isang tunay na magaling na abogado, ngunit hindi ko alam kung kanino ako lalapit." Sandali. Tumayo ang ina at lumapit sa isang lumang komoda. Nagkalat ito sa isang drawer at kinuha ang isang lumang address book. "Naaalala mo ba si Renate Weber? Magkasama kayong nag-aral. Naging abogado siya, espesyalista sa family law, diborsyo, kustodya. Nakausap ko siya para sa konsultasyon 1 taon na ang. Nakakaraan nang magsimulang magbigay ng problema ang iyong ama tungkol sa apartment. Isang matalinong babae, napakagaling. Renate Weber." Naalala ni Sabine ang isang matangkad, seryosong batang babae na may braids na laging nakaupo sa unang hilera. "Nandito ba siya sa lungsod?" "Oo, may opisina siya sa sentro. Narito ang numero." Isinulat ng ina ang numero sa isang piraso ng papel at iniabot ito sa kanyang anak. "Tumawag ka sa kanya, sabihin mo ang lahat, tutulungan ka niya." Kinuha ni Sabine ang papel na nanginginig ang mga daliri. "Salamat, Mama. Ngunit mag-ingat ka." Tiningnan siya ni Gisela ng seryoso. "Walang salita kay Volker, kumilos ka ng normal. Huwag mong ipakita sa kanya na may alam ka. Kung hindi, babaguhin nila ang kanilang plano at wala kang mapapatunayan." "Naiintindihan ko," tango ni Sabine. "Mama, pwede bang manatili si Nele sa iyo hanggang sa maayos ko ito?" "Oo naman." Niyakap siya ng ina ng mahigpit. "Manatili ka rin dito kung gusto mo." "Hindi," umiling si Sabine. "Kailangan kong bumalik. Huwag hayaang maghinala si Volker." Ginugol pa niya. Ang 1 oras kasama si Nele, tinulungan itong mag-unpack, naglaro sila ng board game, pagkatapos ay nagpaalam na babalik kinabukasan at umalis. Sa daan, tinawagan niya ang numero ni Renate. Nag-ring. 5 beses, 6 na beses. Gusto nang ibaba ni Sabine ang telepono nang sumagot ang isang mahinahong boses ng babae. "Law Office ni Dr. Renate Weber. Magandang araw." "Renate, hello." Sandaling nag-alinlangan si Sabine.
Ito si Sabine Berger. Magkasama tayo sa paaralan. May pagtataka sa boses ni Renate. Natural, naaalala ko. Ano ang nangyari? Kailangan ko ng tulong. Lunok ni Sabine. Kailangan ng tulong legal agad. Ito ay tungkol sa diborsyo at isang intriga sa trabaho. Tahimik. Kung gayon, pumunta ka ngayon din. May puwang ako ng 2:00. Alam mo ba ang address? Ibinigay sa akin ni Mama. Mahusay. Dumating ka at dalhin ang lahat ng dokumento na mayroon ka at ang recording kung mayroon ka. Titingnan ko ang lahat. Salamat, Renate. Wala anuman, kita tayo mamaya. Ibinalik ni Sabine ang telepono at sumandal sa taxi. Sa unang pagkakataon sa loob ng 24 oras, naramdaman niyang nakakahinga ulit siya. May plano, may abogado, may ebidensya. Ngayon kailangan lang niyang huwag magkamali. 2:00, nakatayo si Sabine sa harap ng pinto ng opisina ng abogado sa ikatlong palapag ng isang lumang gusali na gawa sa ladrilyo sa sentro ng lungsod. Nakasaad sa karatula sa pinto, Law Office ni Dr. Renate Weber, espesyalista sa family law. Pinihit ni Sabine ang doorknob at pumasok. Isang maliit na opisina, maliwanag at malinis, na may mga istante ng libro sa mga dingding at isang malaking mesa sa tabi ng bintana. Doon nakaupo ang isang babae na. Nasa 38, nakasuot ng simpleng kulay abong suit na may maikli at maitim na buhok at alertong kulay abong mga mata. Si Renate Weber, halos hindi siya nagbago mula noong high school. Parehong malinaw na katangian ng mukha, parehong direktang tingin. Sabine, tumayo si Renate at inabot ang kanyang kamay. Pumasok ka, umupo ka. Umupo si Sabine sa silya sa harap ng mesa. Pinagkrus ni Renate ang kanyang mga kamay sa mesa at tiningnan siya ng may pagsisiyasat. Sabihin mo nang sunod-sunod, dahan-dahan ka lang. At isinalaysay ni. Sabihin ang lahat tungkol sa promosyon sa bata, kina Volker at Vanessa, kay Schaefer at sa kanyang plano, sa recording na ginawa niya at sa balak nilang agawin sa kanya si Nele. Tahimik na nakinig si Renate, tumango paminsan-minsan o nagtatala. Nang matapos si Sabine, inabot ng abogado ang kanyang kamay. Pakinggan ko ang recording. Kinuha ni Sabine ang cellphone. Nagsuot si Renate ng headphone at nakinig. 32 minuto. Walang ingay sa silid. Nang matapos ang recording, tinanggal ng hukom ang headphone at matagal na tiningnan si Sabine. Ang kanyang muka ay nanatiling walang emosyon nang unit saglit na kumislap ang galit sa kanyang mga mata. Meron ka bang ebidensya ng iyong walang kamali-mali na trabaho, mga ulat, pagsusuri, pagpuri? Oo, tango ni Sabine. Mayroon akong mga kopya ng halos lahat sa bahay. Ginawa ko ang mga ito para sa seguridad. Napakahusay. Binuksan ni Renate ang kanyang kalendaryo. Makinig ka, bukas ay Linggo, wala tayong gagawin. Lunes ng umaga, bago ka pumasok sa trabaho, dalhin mo sa akin ang lahat ng dokumento. Susuriin ko sila at magsusulat ng pahayag. Pagkatapos ay pupunta tayo ng magkasama sa security department ng iyong kumpanya. Hindi kay Schaefer, hindi sa manager, direkta sa audit department. Ano ang pangalan ng pinuno doon? Ginoong Hartman, sagot ni Sabine. Matagal na siya doon, lubos siyang iginagalang. Mabuti, pupunta tayo kay Hartman. Ipakikita natin sa kanya ang recording at ang iyong mga dokumento. Ipinaliwanag natin ang sitwasyon at hihingin ang pagsusuri. Ayon, sa batas, obligado ang audit department na magsimula ng isang internal na investigasyon sa mga ganoong seryosong akusasyon. Susuriin nila ang lahat ng inihanda ni Schaefer laban sa iyo. Makakahanap sila ng mga hindi pagkakapare-pareho, maniwala ka sa akin. At kung hindi, naramdaman ni Sabine na tila sinasakal ang kanyang lalamunan. Paano kung perpektong napalsipikan niya ang lahat? Ang mga pekeng, dokumento ay laging napapansin sa isang detalyadong pagsusuri. Umiling si Renate. Pagkukumpara ng sulat kamay, pagsusuri sa daloy ng dokumento, pagsusuri ng mga transaksyon sa pananalapi. Walang sapat na oras si Schaefer upang perpektong buuin ang lahat. Umasa siya sa sorpresa at sa kanyang posisyon. Ngunit ngayon, mayroon tayong recording na ito na nagbabago sa lahat. At si Volker? Mahinang tanong ni Sabine, ang diborsyo. Agad nating aayusin.
Ang diborsyo pagkatapos nating ayusin ang bagay sa opisina. Gumawa pa ng isang tala si Renate. Ikaw ang unang magsasampa nito. Kung gusto mo, maaari nating ihanda ang petisyon ngayon. Dahilan, kataksilan na pinatunayan ng ebidensya. Mayroon tayong recording kung saan mismo siya umamin sa relasyon niya kay Vanessa. Dagdag pa ang sabwatan laban sa iyo at sa bata. Ito ay lubos na magpapatunay laban sa kanya. Ang korte ay laging nasa panig ng tapat na magulang at kung mauna siya, hindi siya. Tahimik na tiningnan siya ni Renate. Ipapasa natin ang mga dokumento sa elektronikong paraan ngayon. Sa Lunes, rehistrado na ang mga ito. Kung susubukang isampa ni Volker ang kanyang petisyon, sasabihin sa kanya na mayroon ng kaso. Huminga ng malalim si Sabine. Renate, hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo. Masyado pang maaga para magpasalamat. Ngumiti ang abogado sa unang pagkakataon sa pagpupulong. Marami pa tayong trabaho, ngunit ang pinakamahalaga ay mayroon tayong ebidensya at ang kalamangan sa oras. Hindi nila alam na alam mo. Iyan ang ating pinakamalaking bentahe. Gumugol pa sila ng 2 oras sa opisina. Inihanda ni Renate ang petisyon para sa diborsyo. Detalyadong tinanong si Sabine tungkol sa lahat ng proseso ng trabaho tungkol kina Schaefer, Volker at Vanessa. Itinala niya ang mga pangalan, posisyon at petsa at binuo ang plano ng labanan para sa Lunes. Nang umalis si Sabine sa opisina ng abogado, madilim na. Sumakay siya ng bus pa uwi. Sa daan, tinawagan niya si Volker. "Hello," iritadong sagot nito. "Saan ka ba? 7:30 na." "Nasa bahay ako ni Mama." Mahinahon na nagsinungaling si Sabine. "Naiwan si Nele doon. Kailangan ni Mama ng tulong sa paglipat ng mga kasangkapan. Papunta na ako." "Sige na." Ibinalik ni Volker ang telepono. Dumating si Sabine sa bahay, bandang 7:30. Nakaupo si Volker sa kusina na may laptop at may tinatype. Nang pumasok siya, hindi man lang nito inangat ang ulo. "Nasa refrigerator ang pagkain," sabi niya. "Pwede mo itong initin kung gutom ka." Bulong lang nito. Pumasok si Sabine sa banyo, matagal na nakatayo sa ilalim ng mainit na shower, pagkatapos ay humiga sa kama at tumitig sa kisame. Bukas ay Linggo, ang huling tahimik na araw bago ang bagyo. At sa Lunes magsisimula ang digmaan. Ngunit ngayon, alam niya na hindi siya nag-iisa. Mayroon siyang ebidensya, mayroon siyang abogado, mayroon siyang pagkakataon at hindi siya handang palampasin ito. Lumipas ang Linggo sa masidhing pag-asam. Ginugol ni Sabine ang araw sa bahay at nagkunwari na inaasikaso ang bahay. Umalis si Volker ng umaga, sinabing makikipagkita siya sa mga kaibigan at bumalik lamang ng gabi. Siya ay hindi nagtanong kung saan ito galing. Hindi niya ito tinawagan, naghintay lang siya. Gabi, tumawag si Nele. "Mama, kailan mo ako susunduin? Nagluto si Lola Gisela ng pitasyen, ngunit namimiss na kita." "Malapit na, aking sikat ng araw." Ngumiti si Sabine kahit na mabigat ang kanyang puso. "Manatili ka muna kay Lola. Sa sandaling makakaya ko, susunduin kita." "Sige na." Hindi na nagpilit si Nele. "Mama, bakit hindi tumatawag si Papa? 2 beses ko na siyang tinetext. Hindi siya sumasagot. Marami siyang trabaho." Lunok ni Sabine ang bukol sa kanyang lalamunan. "Huwag kang mag-alala, mahal ka niya." Nang ibaba niya ang telepono, pumasok si Volker sa silid. "Sino iyon?" "Si Nele," sagot ni Sabine nang hindi nakatingin. "Nagtatanong kung kailan ko siya susunduin." "Hayaan na lang siya sa nanay mo." Nagkibit balikat si Volker. "Ayos naman tayo dito." Nanahimik si Sabine. Mas gugustuhin sana niyang tumayo at isigaw ang lahat sa mukha nito. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Sandali na lang. Bukas ay magbabago ang lahat. Lunes ng umaga, bumangon si Sabine ng 6:00. Tulog pa si Volker. Tahimik siyang nagbihis, inipon ang lahat ng kinakailangang dokumento, ang sertipiko ng trabaho, mga kopya ng ulat, mga liham ng pasasalamat mula sa pamunuan, ang kontrata sa trabaho. Lahat ng makapagpapatunay sa kanyang pagiging maaasahan. 7:00, nakatayo na siya sa harap ng opisina ni Renate. Hinihintay siya ng abogado na may hawak na folder. "Handa ka na?" "Handa na," tango ni Sabine.
Nagmaneho sila papunta sa kumpanya. Sa daan, ibinigay ni Renate ang huling mga tagubilin. Ang pinakamahalaga ay kalmado. Pupunta tayo kay Hartman, ipapaliwanag ang sitwasyon, ipaparinig sa kanya ang recording at ipapakita ang mga dokumento. Ang iba pa ay trabaho na niya. Ikaw ay walang takot. Ikaw ang biktima. Tandaan mo iyan. 8:00, pumasok sila sa gusali. Direkta siyang dinala ni Sabine kay Renate sa opisina ng pinuno ng Audit Department. Si Ginoong Hartman ay isang lalaki na nasa 50s na may kulay abong buhok at seryosong mukha. Inangat nito ang ulo nang pumasok sila at kumunot ang noo. "Ginang Berger, at sino ka?" Tiningnan niya si Renate. "Renate Weber, abogado." Ipinakilala niya ang kanyang sarili at inilagay ang kanyang business card sa mesa. "Dumarating kami para sa isang napakaseryosong usapin. Ito ay tungkol sa isang tangkang panloloko at pag-abuso sa kapangyarihan ni Ginoong Ulrich Schaefer." Nagpahinga si Hartman. "Ipaliwanag mo sa akin iyan." At ipinaliwanag nila. Isinalaysay ni Sabine. Pinatugtog ni Renate ang recording at inilatag ang mga dokumento. Nakikinig si Hartman at lalong dumilim ang kanyang mukha. Nang matapos ang recording, sumandal siya at mahinang nagmura. "Schaefer, palagi kong naramdaman na hindi lahat ay malinis sa kanya, ngunit ito, mayroon kayong lahat ng dahilan para sa pagsusuri," tiyak na sabi ni Renate. "Hinihiling namin ang agarang internal na investigasyon." "Makukuha ninyo iyan," tango ni Hartman. "Magsisimula kami ngayon din. Ginang Berger, umuwi ka muna. Huwag kang pumasok sa opisina ngayon. Makikipag-ugnayan kami sa iyo." "Sige," bulong ni Sabine. Umalis sila sa opisina. Naramdaman ni Sabine na tila nang hihina ang kanyang mga binti. Inalalayan siya ni Renate sa braso. "Nagawa natin," mahina nitong sabi. "Nagawa na ang unang hakbang, ngayon ay maghintay na lang." Naghintay. Si Sabine ng 3 araw. 3 walang katapusang araw kung saan siya ay nakaupo sa bahay, hindi lumabas ng pinto at patuloy na nakatitig sa kanyang cellphone. Pabalik-balik si Volker na walang kaalam-alam. Nasa pinakamahusay siyang kalooban, humuhuni pa. Maliwanag na inaasahan niya na naipatupad na ang plano. Ngunit Miyerkules ng umaga, nakatanggap siya ng tawag. Narinig ni Sabine ang pag-uusap mula sa katabing silid. "Ano? Anong investigasyon? Wala akong naiintindihan." "Ulrich, ano ang nangyayari?" Pagkatapos ay katahimikan. Pagkatapos ay isang malakas na mura. Tumakbo si Volker palabas ng silid at kinuha ang kanyang jacket. "Kailangan kong pumunta sa trabaho!" Sigaw nito habang papalabas. "Ano ang nangyari?" Inosenteng tanong ni Sabine. "Wala kang pakialam." Sigaw nito sa kanya at padalos-dalos na lumabas ng pinto. Nanatili si Sabine sa kusina. 1 oras pagkatapos, tumawag si Renate. "Tinanggal na si Schaefer," sabi nito. "Agad. Nakita ng Audit Department ang mga pekeng dokumento na inihanda niya laban sa iyo. Bukod pa rito, may iba pang irregularidad na lumitaw, mga manipulasyon sa pananalapi sa kanyang departamento. Sasampahan siya ng kasong kriminal." "At si Volker?" tanong ni Sabine. "Si Volker ay tinanggal din dahil sa pagiging kasapakat. Si Vanessa din, lahat silang 3. Galit na galit ang manager. Hinihingi niya ang isang kumpletong pagsusuri sa lahat ng dokumento sa loob ng huling 5 taon. Ipinikit ni Sabine ang kanyang mga mata. "Totoo ba?" "Totoo," may ngiti sa boses ni Renate. "At sa pagitan, bukas, sisimulan mo ang iyong bagong posisyon bilang punong accountant." Personal na tumawag ang manager at humingi ng paumanhin para sa mga insidente. Sinabi niya na isa ka sa pinakamahalagang manggagawa sa kumpanya. Naramdaman ni Sabine na dumaloy ang mga luha sa kanyang pisngi, ngunit mga luha iyon ng ginhawa. "Salamat, Renate." "Hindi pa iyan lahat." Naging mas seryoso ang abogado. "Bukas ang unang hearing sa korte para sa diborsyo. Maging handa ka." Huwebes ng umaga, nagsimulang magtrabaho si Sabine. Matagal siyang nakatayo sa harap ng salamin, nag-ayos, nagsuot ng eleganteng dark blue suit, itinali ang kanyang buhok sa isang maayos na bun at naglagay ng simpleng make-up. Gusto niyang magmukhang kumpiyansa at kalmado. Hindi nakauwi si Volker noong gabi.
Umalis siya kahapon ng gabi at hindi na bumalik. Ni hindi man lang siya nagparamdam. Alam ni Sabine kung bakit. Siguro ay tumatakbo siya mula sa abogado patungo sa abogado at sinubukang iligtas ang hindi na maililigtas. Nang pumasok siya sa opisina, sinalubong siya ng ilang kasamahan na may pigil ng ngiti. Si Ginang Sommer mula sa Departamento ng Human Resources, ang unang lumapit sa kanya. Sabine, kapit lang, nasa panig mo kaming lahat. Tumango si Sabine at lumakad patungo sa kanyang bagong opisina, ang dating opisina ni Schaefer. Naalis na ang mga gamit ng dating amo. Sa mesa nakalatag ang maayos na mga tumpok ng folder. Umupo siya sa silya at huminga ng malalim. Ito na ngayon ang kanyang opisina, ang kanyang posisyon. Isang oras pagkatapos, pinatawag siya ng manager. Mukhang pagod at tumanda na si Dr. Arndt. Ginang Berger, nais kong humingi ng paumanhin ng formal sa iyo. Ang nangyari dito ay hindi katanggap-tanggap. Nagtiwala ako kay Schaefer sa loob ng 20 taon. Akala ko siya ay kaibigan. Hindi ko akalaing kaya niyang gawin ang gayong kasamaan. Ginoong doktor, wala kayong kasalanan. Nilinlang niya tayong lahat. Gayunpaman, ako ang may pananagutan. Gusto kong malaman mo kung gaano ka namin pinahahalagahan. Ang iyong posisyon bilang punong accountant ay sigurado. Higit pa rito, tataasan namin ang iyong sahod ng karagdagang €500 lampas sa orihinal na planong, pagtaas bilang kabayaran sa naranasang kawalang katarungan. €1,700 pa sa isang buwan. Tumango si Sabine at naramdaman niyang nalaglag ang isang malaking pasanin. Maraming salamat. At may isa pa. Kinuha ng direktor ang isang makapal na folder. Ganap na sinuri ng Audit Department ang departamento ng pananalapi. Maraming malalaking paglabag ang natukoy. Sistematikong nililipat ni Schaefer ang mga pondo ng kumpanya sa pamamagitan ng mga peking account. Ilang daang libong euro sa loob ng huling 3 taon. Nagpasimula kami ng investigasyon ng pulisya. Nagpalipat-lipat ng pahina si Sabine sa mga dokumento. Nakakabighani ang mga halaga. Gusto ni Schaefer na linlangin lang siya, kundi nagnakaw din siya ng malawakan at nagtago sa likod ng kanyang awtoridad. Sino ang makakaalam kung gaano katagal pa niya ito gagawin kung hindi nangyari ang sitwasyong ito, mahina niyang sabi. Ganoon nga, kinuskos ng direktor ang kanyang ilong. Nagpakilala kami ng mga bagong mekanismo ng kontrol. Simula ngayon, bawat malaking transaksyon ay nangangailangan ng 4I principle. Lumipas ang araw ng mabilis. Kailangan niyang suriin ang mga ulat at ayusin ang gulo na iniwan ni Schaefer. Malaki ang kalat sa mga file. Lubos na nagtrabaho si Sabine na nakatulong sa kanya upang hindi isipin ang nalalapit na paglilitis. Gabi, tumawag si Renate. Bukas ng 10:00 ng umaga, Municipal Court, Hall 3, maging punctual. Si Volker ay kumuha ng isang kilalang abogado. Susubukan nilang gamitin ang emosyonal na paraan at ipakita ka bilang isang masamang ina na interesado lamang sa kanyang karera. Handa ako, sagot ni Sabine, kahit na kumirot ang lahat sa loob niya. Huwag kang mag-alala, mayroon tayong recording, mayroon tayong mga katotohanan, sila ang matatalo. Biyernes ng umaga, dumating si Sabine sa korte kalahating oras bago magsimula. Naghihintay na si Renate sa pasukan. Handa na ang lahat! Tara na! Nakaupo na si Volker kasama ang kanyang abogado sa bulwagan, isang binatang nakasuot ng mamahaling suit na may mayabang na muka. Nang pumasok si Sabine, tiningnan siya ni Volker. Sa kanyang mga mata, may halo ng galit at pagkabigo. Umupo si Sabine sa tabi ni Renate at ipinagkrus ang nanginginig niyang mga kamay sa kanyang tuhod. Pumasok ang hukom sa silid, isang mahigpit na babae, nasa 50s na nakasuot ng itim na robe. Binuksan niya ang file. Tinatawagan ang kasong pampamilya na Berger laban kay Berger. Ang nagsasampa ng reklamo ay si Sabine Berger. Ang inirereklamo ay si Volker Berger. Nagsisimula tayo. Renate ang unang tumayo. Malinaw niyang isinalaysay ang mga pangyayari. 10 taong kasal, ang kataksilan ni Volker, ang sabuatan ng 3 tao upang agawin ang bata sa pamamagitan ng pekeng akusasyon, ang planong pagpapaalis kay Sabine at ang sumunod na labanan para sa kustodya.
Ibinigay niya ang cellphone na may recording. Nagsuot ng headphone ang hukom. 32 minuto. Namayani ang katahimikan sa bulwagan. Nang matapos ang recording, tinanggal ng hukom ang headphone at matagal na tiningnan si Volker. Namutla ang kanyang abogado. May sasabihin ba ang inirereklamo tungkol dito? Tanong ng hukom. Tumayo ang abogado ni Volker. Iginagalang. Nahukom, inamin ng aking kliyente ang kataksilan. Gayunpaman, siya ay palaging mabuting ama at may karapatan sa joint custody. Sa anong batayan? Tumayo rin si Renate. Sa batayan na nagplano siyang agawin ang bata sa ina sa pamamagitan ng sinasadyang kasinungalingan at kriminalisasyon na siya ay sangkot sa isang kriminal na sabwatan. Mayroon ng kasong kriminal laban kay Ginoong Schaefer at sinusuri ang pagkakaugnay ni Ginoong Berger. Wala pang resulta dito, tutol ng kalabang abogado. Marahil hindi pa, mahinahong sagot ni Renate. Ngunit ang investigasyon ay patuloy at ang recording na ito ay direktang ebidensya ng kanyang mga intensyon. Kumatok ang hukom sa mesa. Katahimikan, Ginoong Berger, tumayo ka. Balak mo ba talagang agawin ang bata sa iyong asawa sa pamamagitan ng pag-provoke sa kanyang pagpapaalis? Dahan-dahang tumayo. Si Volker at humawak sa bangko. Oo, ngunit gusto ko ang pinakamabuti para kay Nele. Si Sabine ay laging nasa trabaho. Wala siyang oras para sa bata. Naisip ko na mas mabuti si Nele sa akin at kay Vanessa. Na dapat sana ay pumalit sa kanyang ina, dagdag ng hukom ng tuyo. Sumubsob si Volker sa kanyang panga. Biglang bumukas ang pinto ng korte. Dumating si Vanessa, namutla, may umumbok na mga mata at gusot na jacket. Maghintay kayo, gusto ko ring magsalita. Minahal ko sana si Nele, mas mahusay kaysa sa kanyang ina. Palabasin ang babaeng ito! Matalas na utos ni Renate. Hindi siya kasama sa proseso. Inilabas ng mga gwardya ng korte ang sumisigaw na si Vanessa. Sumara ang pinto. Magpatuloy tayo. Tiningnan ng hukom si Volker. Umupo ka. Alam mo ba ang pinsalang na idulot mo sa iyong asawa? Na nakilahok ka sa isang sabwatan upang agawin sa kanya ang kanyang trabaho, reputasyon, at anak? Kinuyom ni Volker ang kanyang mga kamao. Gusto ko lang maging malaya. Sawa na ako sa kasal na ito. Siya ang walang katapusang pag-uusap tungkol sa pera. Gusto ko ng ibang buhay. Kung gayon, dapat ay nagdiborsyo kayo ng sibilisado. Nagpalipat-lipat ng pahina ang hukom sa mga dokumento. Sa halip na, gumawa ng ganoong bagay, ipinapahayag ko ang desisyon. Ang kasal ay diborsyo. Ang solong kustodya ng anak na babae ay mananatili sa ina, si Sabine Berger. Ang ama ay bibigyan ng karapatang makipagkita tuwing ikalawang Sabado sa loob ng 4 na oras sa presensya ng ina. Ang suporta ay ang pinakamataas na legal na halaga dahil ang apartment ay inokupahan ng nagsasampa ng reklamo bago pa ang kasal at ito ay sariling pag-aari, hindi ito bahagi ng paghahati ng mga ari-arian sa pagitan ng mag-asawa. Ang inirereklamo ay obligado na lisanin ang apartment sa loob ng 10th araw. Tumalon si Volker. Hindi ito patas, 10 taon akong nanirahan doon. Nanirahan ka doon dahil sa kabutihan ng iyong asawa. Tiningnan siya ng hukom ng malamig at pagkatapos ay nagpasya kang sirain ang kanyang buhay. Ituring mo itong swerte na wala pang kasong kriminal na isinampa laban sa iyo. Ang sesyon ay sarado. Kumatok siya gamit ang martilyo at umalis sa bulwagan. Nakaupo si Sabine na walang galaw. Totoo, nanalo siya. Maligayang bati. Ngumiti sa kanya si Renate. Tapos na, malaya ka na. Umalis si Volker at ang kanyang abogado sa bulwagan. Lumakad siya nang nakayuko ang mga balikat nang hindi iniaangat ang ulo nang hindi man lang siya tinitingnan. Naramdaman ni Sabine ang ginhawa, ngunit mayroon ding kakaibang kalayaan. Tapos na ang 10 taon, ngunit ngayon alam na niya ang katotohanan at siya ay malaya. Lumipas ang 4 na buwan. Dumating ang tagsibol, namulaklak ang lungsod sa makulay na lunti. Nakasanayan na ni Sabine ang kanyang bagong buhay, nang walang Volker, nang walang patuloy na tensyon.
mas lalong naging malapit sila ni Nele. Sa unang linggo, labis na nagdusa ang bata sa paghihiwalay, umiiyak at nagtatanong kung bakit hindi nakasama nila si Papa. Ipinaliwanag sa kanya ni Sabine nang hindi nagdedetalye na minsan ay hindi na maaaring magkasama ang mga matatanda. Unti-unting tinanggap ni Nele ang bagong realidad. Dumating si Volker tuwing ikalawang linggo, sinundo siya sa loob ng ilang oras. Ang mga pagpupulong ay tensyonado, ngunit walang bukas na alitan. Sa trabaho, napakahusay ang takbo ng lahat. Pinamamahala ni Sabine ang kanyang mga gawain bilang punong accountant at nagdala ng kaayusan sa departamento. Iginagalang siya ng mga kasamahan. Regular siyang pinupuri ng direktor. Mula sa pagtaas ng sahod, binilhan niya si Nele ng bagong laptop para sa paaralan. Para sa kanyang sarili, bumili siya ng de-kalidad na Amerikana at disenteng sapatos. Tinulungan niya ang kanyang ina sa mga gamot. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng ipon. Naramdaman ni Sabine na ligtas at kalmado siya. Isang Sabado, simula ng Abril, bumalik si Sabine mula sa pamimili. Naiwan si Nele sa bahay upang magtrabaho sa isang proyekto sa paaralan. Maaraw at mainit ang araw, amoy tagsibol. Lumiko si Sabine sa kanyang kalye at biglang huminto. Sa harap ng kanyang pasukan, ng bahay, nakatayo ang pamilyar na maliit na figura na nakasuot ng makulay na palda. Ito ang batang babae na nagbabala sa kanya noong gabing Nobyembre na iyon. Lumapit si Sabine sa kanya, lumingon ang bata at ngumiti. "Magandang araw, mabuting ginang." "Hello?" Ibinaba ni Sabine ang kanyang mga bag at yumuko sa harap nito. "Naaalala kita, iniligtas mo ako. Nakita kong mabuti kang tao, kaya tumulong ako." Kinuha ni Sabine ang kanyang pitaka at iniabot sa bata ang ilang piraso ng pera, kabuuang Fisming ay Ertuo. "Narito, pakiusap, kunin mo ito. Talagang iniligtas mo ang aking buhay." Kinuha ng bata ang pera at isinilid sa kanyang bulsa. "Salamat, mabuting ginang. Ayos na ba ang lahat sa iyo ngayon?" "Oo." Ngumiti si Sabine sa gitna ng luha. "Ayos na ang lahat. Nagtatrabaho ako. Nasa akin ang aking anak. Masaya kami. Ikinagagalak ko iyan." Tumango ang bata ng seryoso. "Ingatan mo siya. Minsan magiging napaka-espesyal na tao siya." "Ipinapangako ko," bulong ni Sabine. Kumaway ang bata bilang paalam at umalis. Pinanood siya ni Sabine hanggang sa mawala ang maliit na figura sa likod ng kanto. Tumayo siya, kinuha ang kanyang mga bag at pumasok sa bahay. Umakyat siya sa ikatlong palapag at binuksan ang pinto. Nakaupo si Nele sa mesa sa harap ng kanyang mga libro. "Mama, hi! Tingnan mo, malapit na akong matapos sa proyekto." Niyakap ni Sabine ang kanyang anak at mahigpit na idinikit sa kanya. Isang ordinaryong araw, isang ordinaryong buhay, ngunit napakahalaga. Sa gabi, nang tulog. Na si Nele, lumabas si Sabine sa balkonahe. Tiningnan niya ang mga ilaw ng lungsod. Naalala niya ang gabing Nobyembre na iyon nang masaya siyang umuwi mula sa trabaho, puno ng balita tungkol sa kanyang promosyon. Naalala niya ang bata sa pasukan, ang babala nito. Naalala niya kung paano siya nakatayo sa likod ng kanto at narinig kung paano nagplano ang tatlong tao na sirain ang kanyang buhay. At naalala niya kung paano niya nakita ang lakas upang hindi gumuho, kung paano niya na-i-record ang usapan, pumunta sa abogado, kung paano siya lumaban at nanalo. Ngumiti si Sabine at bumalik sa apartment. Bukas ay magsisimula ang isang bagong araw na may bagong mga gawain at bagong mga plano. Ngunit magtatagumpay siya. Nalampasan niya ang bangungot na ito. Kaya magtatagumpay din siya sa lahat ng iba pa dahil siya ay malakas, dahil mayroon siyang bagay na karapat-dapat pagtuunan ng buhay, dahil nasa tabi niya si Nele, ang kanyang anak, ang kanyang kahulugan ng buhay. At iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Maraming salamat sa pakikinig sa kwentong ito. Ito ang channel ng Kwento ni Clara. Umaasa kami na nagustuhan ninyo ang salaysay. Mangyaring isulat ang inyong opinyon sa mga komento. Kung nais ninyong suportahan ang aming trabaho, ikinagagalak namin ang bawat maliit na donasyon.
Ang inyong suporta ay nakakatulong sa amin na patuloy na maghanda ng mga ganoong kapanapanabik at nakakaantig na kwento para sa inyo. Makikita ang link dito sa paglalarawan. Hanggang sa susunod sa kwento ni Clara.